Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin kaisa ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng pagkapakita ng Panginoon. Mahalaga po ang kapistahang ito sapagkat ngayon ay inaalala natin ang pagkapakita ng Panginoon sa mga hindi Hudyo, sa mga mago, sa mga pantas na galing sa silangan. Naniniwala po kasi dati ang mga Hudyo na ang kaligtasan ay para lamang sa kanila. Na kapag ang Mesiyas ang dumating, sila lang ang makakakita kasi sila lang ang maliligtas talaga. Hindi po tayo Hudyo, tayo mga Pilipino, pero tayo man ay tinawag ng Diyos para makilala at maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dapat nating pinagdiriwang ang tagpong ito na maririnig natin sa Ebanghelyo, lalong-lalo na ang katotohanan na lahat ng tao, hindi lamang ang kapwa ni Kristo Hudyo, ang inaanyayahan at pinagkakalooban ng Diyos ng karapatan na maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang, patnubayan nawa tayo kasamang ating mga mahal sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo po kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang itaas, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang pagpalatihan. Panginoon naming Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga OFW, ng mga may sakit na mga nag-aalaga sa kanila, ng mga tumutulong sa ating simbahan. Pakisama sa dasal ang pagbuti ng kalagayan ni Sir Terry, Father Jake, Father Luciano, Alona, Karina, and Juliet, Leon Shekifara, Nida, Ardina, Doktora Baby Villacorte, Ate Lerma. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan ang pagliligtas ng Diyos bilang pagliliwanag sa bundok ng Siyon. Maaakit at magsisitungo doon ang mga bansa at mga hari. Tatamasahin nila ang masaganang buhay mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang tila mga bata, ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama, pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba namay, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poong maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poong maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poong maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poong maglilingkod sa iyong tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poong maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni San Pablo ang mga apostol sa mga hentil o di Hudyo, ang panukala ng Diyos na nalihim sa mahabang panahon. Hangad niya na ang mga hentil ay makibahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos
ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. We saw his star and it's rising, and have come to do him homage. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and we have come to do him homage." When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea. For thus it has been written through the prophet, 'And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.'" Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage." After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Muli, pasensya na dahil sobrang late na tayo. Sobrang dami po ang nagsisimba. Sobrang dami ang nagpa-bless ng sasakyan. Pasensya na po. Uli, kahit sanay na kayo, pasensya pa rin kasi mali pa rin. Kaya lang wala naman magawa. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamusta po ang inyong Pasko? Nakatanggap po ba kayo ng regalo? Nagbigay ka naman ba ng regalo?
ano po ang naging pakiramdam ninyo pagkatanggap nyo ng regalo? Sumaya po ba kayo? Yung kayang binigyan ninyo, napasaya niya. Ibang-iba ang reaksyon natin sa pagtanggap ng regalo. Of course, may nagiging masaya, may natutuwa, may umahalakak, may tumatawa, mayroong wala lang. Meron din namang nabubuwis at nalulungkot, nainis, nagagalit. Yes! Katulad nitong netizen na ito na nag-post, yan ang natanggap niya sa Kris Kringle nila. Picture ni Long Mea. Kasi daw ang instruction ng teacher, something long. Patay tayo dyan. Mas matindi ito. Kasi sa unang tingin niya, excited na siya. Parang nakikinikinita na niya yung regalo sa kanya. Iniisip na lang niya, ano kaya ito? Suzuki, Honda, Yamaha. Until buksan niya, tada! Mapapamura kang talaga. Ano nga ba ang regalong nakapagpapasaya sa binibigyan? Sapat na nga bang batayan yung dapat bongga? Dapat mahal? May halaga? Paano kung hindi mo naman magagamit? Kung saktong hindi mo gusto, hindi mo naman naisusot. Anong silbi nun? Alam po ninyo ako, lang magagalit yung mga kaibigan ko. Minsan, talaga naman kapag nagbigay sila ng regalo, nalalaki yung mga mata ko. Kasi alam kong maganda eh. Alam kong mahal. Pinagtatanong ko, nire-research ko. Kaya lang, minsan, ang kaligayahan, napapalitan ng panghihinayang, kalungkutan. Kasi, hindi naman fit sa akin. Lalong-lalo na pag sapatos, flat-footed kasi ko eh. Hindi mag-fit talaga ng maganda. At kahit mag-fit, kahit bagay, hindi ko naman maisuot. Kasi kapag sinuot ko, baka ang lumaki naman ay ang mga mata ninyo. At maisip ninyo, doon yata, napupunta yung mga donation ko. Huwag ganon, Mars. Walang ganon. So, hindi sapat na batayan, dapat pricey, dapat bongga, para ang regalo ay makapagbigay ng saya sa binibigyan. Manapa, kung sakto, eksakto, sa kagustuhan ng isang tao, sa pangangailangan ng isang tao, sa karakter ng isang tao. Doon pa lang, magiging masaya na yung pinagbigyan. Kasi maisip na niya agad, ang regalong binigay niya sa akin, inisip niya talaga. Inalam niya kung anong gusto ko, kung anong kailangan, kung ano yung trip ko, kung ano yung karakter ko. So suddenly, yung regalo, nagiging expression agad ng thoughtfulness, ng care, ng concern, ng pagpapahalaga na nagbigay nito. Iyon ang nakapagpapasaya na regalo. So, bakit po ba natin pinag-uusapan ito? Sapagkat hanggang ngayon ay Pasko. Hanggang ngayon, pwede pa rin kumanta ng mga awiting pampasko. Nakita po ninyo, may mga Christmas decors pa tayo. Kaya mga ninong at ninang, hindi pa rin kayo absuelto. Mga inaanak, pwede pa rin kayong kumatok sa mga ninong at ninang. Pwede pa rin tayong magbigayan ng regalo. Sapagkat ngayon ay panahon pa rin talaga ng pagbibigayan ng regalo. Napansin nyo sana sa ating ebanghelyo, nagkaroon ng palitan ng regalo. Nandiyan ang regalo ng mga pantas, ng mga magi, ng mga wise men. Ano-ano? Ginto, insenso, o kamanyang, at mira. Siguro, lalong-lalo na yung may mga pagka-feminista. Isipin siguro ninyo mga babae na talagang mga lalaki, walang kwentang magbigay ng regalo. Anong kinalaman ng insenso ng gintaw? Na-appreciate ba yun ni Kristo? Sanggol pa lang ito. Kung babae, yung mga pantas na yan, siguradong bibigay yan, diaper, baby oil, laruan ng bata. Yun ang eksaktong regalo. Pero teka muna, suriin muna natin. Ano ba ang ginto? Di ba ang ginto associated with royalty? Para sa mga hari. Si Kristo ba hindi siya hari? Hari siya. Siya nga ang hari ng mga hari. It's the King of Kings. Yung insenso, ginagamit na dati pa ng mga pari sa templo. Hindi ba pari si Kristo? Tandaan po natin,
ang basic na definition ng pare, tagapag-ugnay ng Diyos sa tao. Yun si Kristo. Eksaktong-eksakto. At paano yung mira? Yung mira dati, ginagamit pang embalsamo. Yun ang ipapahid, ipapatong sa bangkay ni Kristo kapag namatay na siya. Di ba sakto? Sakto sa pangailangan ni Kristo, sakto sa gusto ni Kristo, sakto sa misyon at karakter ni Kristo. Pero huwag po natin kakalimutan, nagkaroon ng palitan ng regalo bago pa yung pagbibigay ng mga mago, ng mga regalong ito, pati na ng sarili nila para kay Kristo. Una nang nagbigay ng regalo ang ating Panginoong Diyos. At sa kanyang pagbibigay ng regalo, sakto sa pangailangan nating mga tao. Kailangan natin ng tagapagligtas mula noon hanggang ngayon. Sa ating kasalanan, gusto nating bumait, hindi natin magawa. Kailangan natin si Kristo. Kaligtasan sa mga problema na ating pinagdaraanan. Hindi man mawala totally ang mga problema. Kinakailangan merong kahulugan ang mga problema ngayon. Meron tayong masandalan. Meron tayong maasahan. Kaligtasan na kay Kristo nagmumula lang. Kaya sakto yung regalo sa atin ng Diyos eh. Kung stretch pa natin ng kaunti yan, o hindi ba? Sakto rin yung bigay na regalo ng Diyos Ama kay Kristo, ng magkatabang tao ito. Isang ina, hindi basta babae, hindi basta ina. Inang kalinis-linis ang inihanda talaga, malinis at mapagtiis. Yan si Maria. Sa pinagdaanan ni Maria, mga pagsubok, dala ng kanyang pagiging ina ng tagapagligtas, hindi biro yun. Laging kahugpong si Maria sa paghihirap ni Kristo. Kaya si Maria ay regalo rin kay Kristo. Kinailangan din ni Maria ng isang lalaki na nandyan para sa kanya, na magtatanggol sa kanilang mag-ina. Kaya napakabait ni San Jose. Ibinigay ng Diyos bilang regalo sa mag-ina. Nandyan din ang regalo. Kay Elizabeth, isang asawa na kahit hindi niya mabigyan ng anak, hindi siya iniwan, hindi siya pinagpalit sa iba, si Zacarias. Nandyan din ang regalo kay Zacarias, si Elizabeth, kapwa niya kalugod-lugod sa mata ng Diyos na mag-aalaga at magmamahal din sa kanya. Nandiyan ang regalo para kay Elizabeth ay Zacarias. Si Juan Bautista. Actually, yan ang ibig sabihin ng pangalang Juan Bautista. And the list can go on and on and on. Sapagkat ang Diyos mula noon hanggang ngayon, nagbibigay sa atin ng saktong regalo. Sana lang, dun sa listahan ngayon ng mga saktong regalo ng Diyos sa mundo, maihugpong natin tayo ang kalidad ng buhay natin ngayon. Tayo ba ay regalo? Sapagkat dapat ganun tayo. Regalo. Bigla ko naalala yung kwento ng isang napaka-loving at responsible na husband naman talaga. Nasa tarangkahan na siya ng bahay nila. Bigla niyang anniversary namin ni Commander. Naku, kanina ko pa inisip. Bibili ko ng regalo. Nakakalimutan ko. May nakita naman siyang isang pulang tali sa may bintana ng kanilang bahay. Kinuha niya, ginupit niya. Ginawa niyang ribbon, ginawa niyang laso, at pinatong niya sa kanyang ulo. Sabay katok, sabay bukas naman si Mrs. Ano ba namang kalokohan na naman yan? Eduardo. Sumagot si Eduardo, Happy anniversary. Sorry, nakalimutan ko talaga. Bigyan kita ng regalo. Sensya na, bawi ako. Pero, pwede ba? Ako na lang yung regalo. Sabi ni Miss, At yan ang palusot ng mga kuripot. Joke lang. Seryoso yung kwento eh. Kasi kung hindi naman regalo sa Eduardo, sa misis niya, hindi magiging ganon ang reaksyon ni misis. At sabihin ni misis, kapal ng mukha mo, anong regalo ka, pasakit ulo ka, unfaithful ka, irresponsible ka. Mga mister, mga misis, tuloy natin ang kwento sa buhay ninyo. Kayo po ba ay regalo ng Diyos sa kabiyak ninyo? Napangatawanan nyo ba yung team song o yung at least kinanta sa kasal o sa reception ng kasal, ikaw ang bigay ng may kapal. Mga magulang, kayo po ba'y regalo sa inyong mga anak?
Pag nawala po ba kayo balang araw, mararamdaman ng inyong mga anak ang malaking puwang na naidulot ng kabutihan ninyo bilang ama at ina sa puso nila. Sa mga anak na tulad ko, regalo ba tayo sa ating mga magulang? Nung tayo'y panganak ng ating ina, lalong-lalo na ng ating ina. Umiyak tayo, umiti naman siya. Kapag tayo ba'y nawala sa piling nila, tayo naman ba ang ngingiti? Kasi nagawa natin maging regalo sa kanila. At sila naman ba ang iiyak sapagkat naging regalo talaga tayo bilang kanilang mga anak? Regalo ba tayo sa ating mga kapatid? Regalo ba tayo sa ating kapwa? Yung bang kahit wala silang mga pricey, bonggang-bongga at magagarang mga material na bagay, ay okay lang sapagkat nandyan ka naman sa kanilang buhay. Ikaw ang saktong regalo sa pangangailangan nila. Ikaw yung kapag nagdarasal sila na ipagpapasalamat nila sa Diyos. Salamat po at asawa ko siya. Salamat po at anak ko siya. Salamat po at magulang ko siya. Salamat po at kapatid ko siya. Ikaw ba yung gano'n? Sana lang, sapagkat yun talaga ang ating mission. Pero kung ganun ka, ini-encourage kita ngayon, sapagkat mahirap namang maging regalo talaga. Masarap lang pakinggan. Ikaw ang blessing sa iyong pamilya. Ikaw ang hulog ng langit sa buhay namin. Kung wala ka, hindi namin alam ang aming gagawin. I must have done something very good. Kasi asawa kita, anak kita, magulang kita. Masarap lang pakinggan yon, pero may malaking responsibilidad sa likod nun. Kasi ikaw ay regalo. Tutugon ka sa pangangailangan ng mga ito. Kaya pag kailangan na ng pera, ikaw yun. Pag kailangan na ng magpapatawad, ikaw yun. Kapag kinakailangan na ng iintindi, magsasakripisyo, magmamahal, aako ng responsibilidad ng iba. Mag-a-adjust, mamamagitan, ikaw yun. Yun ang responsibilidad sa likod nun. O hindi ba sinabi natin nung nakaraang linggo, okay lang sanang maging breadwinner kapag may kasama ka, may support ng iba. Di ba? Kaya nga pamilya, dapat tulong-tulong talaga. Sabi nga sa pelikulang Breadwinner ni Vice Ganda. At ikaw lang ba ang regalo sa kanila? Hindi naman din ikaw ang pumili sa kanila? So dapat regalo din sila sa iyo. At yun din naman talaga ang mission nila. Pero bakit ikaw lang? Nakakapagod mag-isa. Pero itong sasabihin ko sa iyo, kapatid, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sapagkat ikaw ay pinag-isipang regalo ng Diyos sa inyong pamilya. Di ba pinag-usapan natin? Pinag-iisipan ng regalo. Hindi lang pinag-isipan ng Diyos ang pangangailangan o magiging pangangailangan ng pamilya mo. Hindi lang niya naisip, maglolo ko yung asawa mo. Hindi lang niya naisip, maging pasawi ang anak mo. Hindi lang niya naisip, magkakasakit ang kapatid mo. Hindi lang niya naisip yung pangangailangan ng pamilya mo. Inisip ka rin niya kung kaya mo bang maging regalo. So hindi ka ilalagay ng Panginoon sa pamilya mo kung alam niya na hindi mo kakayanin ito. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo kamakailan yung isang spacecraft na nakalapit, pinakamalapit na narating ng isang object sa araw, sa history. Ngayon lang nakalapit, ng ganong kalapit sa spacecraft. Achievement. Sabi ng mga nag-comment, buti hindi natunaw. Gusto kong sumagot, siya nga kapal eh. Paano matutunaw? Tanga ba naman? Yung mga nag-send ng spacecraft o na mission na ganyan, kung alam nilang yung mga material na ginawa nila para dyan ay matutunaw, pinaghandaan nila yan. Pinag-isipan nila yan. So that yung material na kung saan gawa yung spacecraft, magwi-withstand sa pinakamainit na makalalapit sa araw. Kapatid, ikaw rin ganun. Before Jesus or God sent you on a mission bilang regalo sa pamilya mo, pinag-isipan niya. Psalm 139 verse 13, ang sabi doon ay ganito, sa sinapupunan pa lamang ng ating ina, doon pamilya ka na, bahagi ka na ng pamilya. Ano ang sabi doon? Lahat ng sangkap ang Diyos ang pumili para sa katawan mo. Siya ang nagporma sa iyo. So bago ka pa man isilang sa mundong ito, bago ka pa man maging regalo sa pamilya mo, sinangkapan ka na niya, pinorma ka na niya in such a way na kaya mong maging regalo sa pamilya mo. Di mo ba napansin? Kahit kung minsan, ilang beses na nga sabi mo, ayoko na, di na ako magbibigay.
titiisin ko na siya. Titiisin ko na sila. Buhay ko naman ang asikasuhin ko. Di na ako makapag-ipon. Napag-iwanan na ako ng mga kabarkada ko. Nag-reunion kami ngayon. Ako na lang yung malang ganito. Ako na lang hindi nakararating. Kaya ko naman. Kaya lang, breadwinner ako. Ayoko na. Sabi mo lang ngayon yan. Ilang beses mo nang sinabi yan. Pero hindi mo rin sila matiis, di ba? Because you were wired for that. Ginawa ka talaga parang you have so much love to give. Ganun ka. Kasi regalo ka. Wag mong isipin, wag mong i-confuse yung feeling na pagod ka na sa hindi mo na kaya. Pagod ka lang, pero kaya mo pa. Kailangan mo lang ng konting pahinga. Sa misa, nire-recharge ka ng Diyos. O hindi nga ba, pagkatapos ng misa, pagkatapos mo mai-surrender ang lahat sa Kanya, pagkatapos mong humingi ng pag-asa, Lord, paglabas mo ng simbahan, di ba? Game on, laban na naman. Breadwinner ka na naman. Isa regalo ka. Hindi naman papayag ang Diyos na magdilim ang buhay ng lahat ng miyembro ng pamilya mo eh. Kaya may tala na tulad mo. Sinabi naman sa ating unang pagbasa, ang liwanag mo ay hindi manggagaling sa'yo. Sa Kanya. Kaya nga sabi ni Kristo, let your light shine before men so that people may glorify your Father in heaven. Sa Kanya galing yun eh. Sa Kanya galing ang liwanag mo. Kanina, habang nakaupo ako, i-research ko eh. Do stars die? Namamatay ba ang mga tala? Namamatay ba ang mga bituin? Oo daw. Namamatay. So, darating ang pagkakataon, mawawala din yung sinag natin eh. Pero habang buhay tayo, may sinag tayong ibibigay. So, wag mong i-confuse yung pagod mo sa hindi mo na kaya. Kaya mo, may sinag ka. At yung sinag mo galing sa Kanya, hindi siya magpapapaya. Regalo ka, hindi niya papabayaan ang regalo niya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, maging tala tayo sa ating kapwa na maglilid sa kanila kay Kristo. And who knows? Who knows? Katulad ng mga magi sa Ebanghelyo, nagbagong buhay. Baka naman dumating din ang pagkakataon na ma-realize ng ibang miyembro ng ating pamilya, ng ating kongregasyon, ng ating samahan, na regalo din sila sa iyo. Hari nawa. Pero habang hindi nangyayari, huwag kang mapapagod na maging regalo at maging tala. Ito sana ang hiling nating biyaya. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Hindi pa ako humihingi, alam na niya ang pangangailangan ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam ng Panginoong Diyos ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ako'y narito. Nagre-recharge ng sinag na nanggagaling sa iyo. Upang ang aking sinag na umaandap-andap na kung minsan parang mawawala na dahil sa pagod ko, dahil sa takot ko, sa pag-aalala ko, dahil na rin sa galit, hinanakit ko, dahil na rin sa paghahanap ko. Nire-recharge ko ito ngayon. Humuhugot ako ng liwanag at lakas mula sa iyo. Kung ito ang mission ko para sa kongregasyon ko, para sa parokya ko, para sa pamilya ko, pangangatawanan ko na pong maging regalo.
Tulungan mo lang po ako, Panginoon, ha? May sana ako magkakasakit ng malupa at lagi sanang may oportunidad, may negosyo, may trabaho. Tulungan mo ko. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Palakasin mo pa po ang kaluluwa ko na makapagtiis, makapagsakripisyo, makapagpatawad pa. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Di mo ba napapansin? Bless ka naman eh. Bless ka naman eh. At may dahilan yun para maging blessing ka rin sa iba. Yes, nakakapagod. Pero mission natin yun. Mayroong magandang mangyayari. Nakakapagod kasi nag-iisa ka. Nakakapagod kasi wala kang katulong eh. Wala kang kaagapay eh. Anong malay mo, dumating din yung pagkakataon na ma-realize nilang regalo din sila sa iyo. Pero habang hindi nangyayari yon, huwag kang mapagod maging biyaya. Huwag kang mapagod maging tala. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat hindi pababayaan ng Diyos. Ang pinagdaraanan ng kanyang pagpapala, kung lalapit kay Jesus, regalo ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father Father Almighty, creator of heaven and earth, in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In Christ Jesus, all have become children of the Father and heirs of salvation. Let us pray to the Father that we may be made worthy of this great gift. Full of confidence, we pray, Lord, our light and salvation, listen to our prayer. Lord, our light and salvation, listen to our prayer. For church leaders and missionaries, may they draw into the mystical body of Christ the rich diversity of gifts of peoples and cultures. We pray. Lord, our light and salvation, listen to our prayer. For those who hold public office and those who aspire to serve our country, may the light of Jesus purify their intentions in serving the people. We pray. Lord, our light and salvation, listen to our prayer. For those who are sick, the handicapped, the elderly, and those who mourn for the loss of their loved ones, may they be comforted by the light of God's loving presence manifested in their families, friends, and communities. We pray. Lord, our light and salvation, listen to our prayer. For our beloved dead, may they be forgiven of their sins and be welcomed into God's eternal kingdom. We pray. Lord, our light and salvation, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. Kindly include the quick and full recovery of Dr. Baby, Dina, Sister Terry, Father Jack, Father Luciano, Alona, Karina, Leon Shekifara, Rudy Gonzalez. Let us pray to the Lord. Lord, our light and salvation, listen to our prayer. Heavenly Father, listen to your children as we glorify your Son, the light of the world. May His presence shine within us so that we may be guided through the pathways of life and be united with you in the glory of heaven through Christ our Lord. Amen. Offertory.
sa iyo sumasama. Sa pagsamba nila ay naawitan ka at sa pag-ibig mo namumuhay sila. Halina at ating sambahin ang ninyo tila nahihimbing sa kanlungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Sa'yo poon ang langit, sa'yo rin naman ang lupa. Ang buong daigdig ay ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo ay nagmula. Halina at ating sambahin ang ninyo tila nahihimbing sa kanlungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Magkalay tayo ng buhay, lahat sa ating sarili, ating panahon, talino't yaman, ialay sa ninyo, Jesus. Buhay
sa ating sarili. Ating panahon, talino't yaman, ialay sa ninyo, Jesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Magpalay tayo ng handa ng ating pasalamat. Tinapay at alak, tanda ng pag-ibig, ialay sa ninyo, Jesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Kay Kristo tayo'y alay namin sa Paskong dumating. Pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid,
sa pagmamahal at kabanalang Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong bayan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Heso Kristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon iyong pinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa katauhan sa pagkapahayag ng anak mong ginikiliw na siya hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karikta ng kadakila niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pagkasala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa puso at iadyahan mo kami sa Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ang mga kasalanan ng sanlibutan
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko naman kay namin na ng iyong natanggap. Nalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay magdiwang muli. Ngunit mayroon pang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Ang
sandaigdigan, yaon ang siyang kanta, nawagong sila, ang buong tutubo sa sangkatauhan. Sumilang ang hari ng Israel. Sumilang ang hari ng Israel. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagdidigtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat, at sa'yo'y aming sasabihin at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patiluhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa.
Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tinutulong, kasama rin ang mga nagsisimba through the live broadcast of this Mass. Maraming salamat sa mga donations na binibigay po ninyo, sa pagtulong din sa ating Sovereign Shop, sa Trinity na Crown, sa mga nag-aali ng alkansya, at sa pag-share ng ating mga live masses and mga reflections natin. Malaking tulong po ang lahat ng ito para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaret by giving free images. Makatulong tayo sa ibang parishes, individuals. Nagtatayo po tayo ngayon ng mga chapels. Yung isang chapel, namisahan na po sa buong simbang gabi. Konti na lang yung kulang, pero ang mahalaga na itayo na. Ganon din po ang ginagawa natin ngayon sa ibang mga tinutulungan pa nating chapels. Update ko po kayo soon. Salamat po. Nandyan po sa labas yung nagtitinda ng dishwashing soap para pang liver transplant ng anak niya. Sana tulungan natin siya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos. Ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.